Kapag pinag-usapan ang mga boksingerong sayang at hindi nakalaban ni pambansang kamao Manny Pacquiao, ilan sa mga pangalang madalas mabanggit ay ang knockout artist ng Venezuela, ang yumaong si Edwin Valero na may kartadang 27 wins, no losses, no draws with 27 knockouts. Sobrang dami pong nangihinayang sa laban na yan mga amigos dahil siguradong walang atrasan at uulan sana ng kamao kung natuloy ang bakbakang Pacquiao versus Valero. Idagdag pa natin dyan mga amigos yung mga pangalang Prince Naseem Hamed, Juan Guzman, Nate Campbell, Diego Corrales, Jose Luis Castillo at marami pang iba na talaga namang masasabi nating sayang at hindi nakalaban ni Manny Pacquiao. Pero ngayon po mga amigos, ang pag-uusapan natin ay ang tila nalimutan na ng karamihan. Napakadalang mabanggit sa tuwing pinag-uusapan ng mga sayang at hindi nakalaban ni Pacman. Ang aking tinutukoy ay walang iba kundi ang pinakapopular na boksingero ng bansang Brazil. Walang iba kundi si Acelino Popo Freitas. Natulad din ni Edwin Valero na isa ring halimaw at knockout artist noong kanyang prime. Sa katunayan nga po, sa kanyang unang 29 na laban ay nakapagtala siya ng 29 wins, no losses, no draws with 29 knockouts. Pero bago natin ituloy ang ating paksa mga amigos, nais ko po munang imbitahin ng mga viewers na ngayon lamang napadpad sa teritoryo ng Walang Preno na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para mas maging updated sa mga latest dito sa Walang Preno TV. Walang Preno TV. Marahil lang ilan sa inyo mga amigos ay ngayon lang narinig ang pangalang Acelino Popo Freitas. Pero kung ikaw ay subscriber ng Global Cable noong mga panahong late 90s at early 2000s, madalas mong mapapanood ang mga laban niya. Kaya naman mapalad ako dahil subscribers kami noon ng Global Cable, kaya naman noong aking kabataan talagang nasaksihan ko ang husay ng isang Acelino Freitas. Pero sino nga ba talaga itong si Acelino Popo Freitas? Di kalibre ba talaga itong boksingerong ito? Sino-sino ba ang mga nakalaban niyan? Baka mamaya mga tambay lang sa kanto kaya maganda ang record niyan. So yan po ang inyong malalaman kapag tinapos nyo ang bidyong ito. Alright mga amigos, Acelino Popo Freitas ipinanganak noong September 21, 1975 sa Salvador, Brazil. Naimpluwensyahan magboxing ng kanyang ama at mga kapatid, pati na rin syempre ng kanyang idol na si Eder Hopre na isa ring former world champion na nagmula sa Brazil. Maagang kinatakutan sa boxing scene si Acelino Freitas dahil sa kanyang ika-10 professional fights. Dinurog niya via first round ang veteranong si Johnny Montantes na may kartadang 28 wins with 2 losses. Ang kagandahan kay Acelino mga amigos, bagamat isa siyang pressure fighter pero maganda ang kanyang footwork. Maliksi, mabilis at higit sa lahat, talaga namang may pamatay ang kanyang kamao. Hindi tulad ng ibang mga pressure fighter na kilala natin. Naging pressure fighter dahil hindi ganong kagaling ang kanilang footwork kaya umaasa na lang sila sa lakas ng kanilang kamao. Sa ika-12 professional fights ni Acelino, dumayo na ito sa Amerika upang magpasiklab at hindi nabigo ang mga tagahanga ni Acelino. Tulad sa kanyang mga unang laban, wagi ulit via knockout si Acelino Freitas kontra sa hindi pa napapabagsak noon na si Edwin Vasquez. Right hand! September 1998, sinagupa ni Acelino Freitas ang dating world title challenger ni Julio Cesar Chavez na si Francisco da Cruz at tinalo ni Acelino ito via second round knockout. April 1999, napalaban naman po sa WBO Junior Lightweight Title Eliminator si Acelino at dumayo ito sa Mexico kung saan tinalo naman niya via 8-round TKO si Juan Angel Macias. At Agosto taong 1999 sa wakas, first world title fight ni Acelino Freitas. Kanya pong nakalaban ang nooy WBO World Junior Lightweight Champion from Russia na si Anatoly Alexandrov. Galing sa back-to-back TKO victory ang defending champion noon. Subalit sa loob lamang ng first round ay tinapos ni Acelino Popo Freitas si Anatoly Alexandrov. Sa naging laban, makailang ulit na pabagsak ni Freitas si Alexandrov pero ang pinakagrabe ay ang huling suntok na tumama sapagkat ang suntok na yon ang nagpatulog kay Anatoly Alexandrov sa loob ng 5 minuto. At matapos nga po maging world champion ni Acelino Popo Freitas, hindi nagtagal ay pinapirma nga po siya ng kontrata ng big time boxing network na Showtime. At dun po lalong nakilala sa US si Acelino Freitas.
October 26, 1999, first world title defense ni Acelino Freitas kontra kay Anthony Martinez. Pero dahil nga po sa kamuntik-muntikang madisgrasya sa laban ni Acelino Freitas, ang former world champion na si Anatoly Alexandrov, nang mapabagsak po ni Acelino Freitas si Anthony Martinez sa ilang mga sumunod na solidong suntok ni Acelino, ay inawat na po ng referee ang laban kesa maulit pa ang sinapit ni Anatoly Alexandrov sa kamay ni Acelino. January 15 taong 2000, ikalawang pagtatanggol ni Acelino Freitas ng kanyang WBO World Junior Lightweight title. Isang undefeated ang kanyang nakalaban na nagngangalang Barry Jones. Kinailangang dumayo ni Acelino sa bakuran ng kalaban sa UK. At hindi lang yon, kinailangan ding bumangon sa pagkakabagsak ni Acelino sa first round dahil sa isang flash knockdown. Pero hindi naman naging balakid kay Acelino ang flash knockdown na yon dahil sa first round sinuklian din po ni Acelino ng 2 knockdowns yon. At pagtungtong nga po ng round 8 ay sumuko ang kampo ni Barry Jones dahil sa lakas ng kamao ni Acelino Freitas. At yun na rin ang naging huling laban ni Barry Jones. Unang talo, huling laban. Puro brutal knockout wins ang naitala ni Acelino Popo Freitas sa mga sumunod niyang title defense. Kabilang ang first round brutal knockout win kay Javier Jauregui. Brutal second round TKO kay Lemuel Nelson. At 9th round TKO sa dating nakalaban ni Floyd Mayweather Jr. at Luisito Espinosa na si Carlos Rios ng Argentina. Ang first round knockout na panalo kontra kay Orlando Soto ang nagbigay ng 29 wins, no losses, no draws with 29 knockouts na kartada kay Acelino. Subalit si Alfred Cote naman po mga amigos ang boksingerong pumutol ng knockout streak ni Acelino. Matapos ang 6 na matagumpay na pagdedepensa ni Acelino Freitas ng kanyang WBO World Junior Lightweight title, oras na para maipag-unification sa mga kapwa world champion sa kanyang division. Dahil umakyat na po si Floyd Mayweather Jr. sa lightweight division, kailangan madetermina ngayon kung sino ang bagong hari ng junior lightweight division. January 12, 2002 na ipag-unification si Acelino Freitas sa nooy undefeated WBA World Super Featherweight Champion at former Olympic gold medalist na si Joel El Cipillo Casamayor. Hawak ang perpektong kartada noon na 26 wins, no losses with 16 knockouts. Galing sa 4 na successful title defense noon si Joel Casamayor. At isa sa mga mabigat na tinalo ni Casamayor noon ay ang former IBF World Super Featherweight Champion na si Robert Garcia. Yes mga amigos, ang dating trainer ni Nonito Donaire at kasalukuyang trainer of the year ng The Ring Magazine. Pero mabalik tayo sa unification showdown ni na Acelino Freitas at Joel Casamayor. Naikumpara nga po ng boxing analyst na si Max Kellerman ang laban nitong sina Acelino Freitas at Joel Casamayor sa laban ni Sugar Ray Leonard at Thomas Hearns. Nadomina ni Acelino Freitas ang first 6 rounds, habang ang second half naman ng laban ay masasabi natin na domina naman ni Joel Casamayor. Subalit dahil naka-score ng knockdown si Acelino Freitas noong round 3, bagamat na-outbalance lamang si Casamayor noon, pero ni-ruled ito na knockdown ni referee Joe Cortez. Tapos nabawasan pa ng 1 point itong si Casamayor noong round 6 dahil sa pagsuntok sa likod ng ulo ni Acelino na naigpo via unanimous decision sa score na 114-112 sa mata ng 3 hurado at hinirang na unified world champion si Acelino Freitas. At dahil sa panalong yon, itinanghal na number 1 si Acelino Freitas sa junior lightweight division. Bilang unified world champion, 3 beses matagumpay na nadepensahan ni Acelino Popo Freitas ang kanyang WBA at WBO title. Kabilang ang 2 impresibong technical knockout na panalo kontra kina Juan Carlos Ramirez at Jorge Rodrigo Barrios. Tulad ng iba mga boxing legend, kapag wala ng kompetisyon sa iyong dibisyon, aakyat at aakyat ka na ng panibagong weight class. Hawak ang perpektong kartada na 34 wins, no losses with 31 knockouts. Umakyat ng lightweight at challenge ni Acelino Freitas ang nooy wala pang talo na kampyon at nakapagdepensa ng 17 beses ng kanyang korona. Walang iba kundi si Arthur Gregorian. Bagamat hindi nagawang in-knockout ni Acelino Popo Freitas si Arthur Gregorian, pero pinalasap niya ng knockdown at tinalo ng kumbinsidong unanimous decision ang WBO lightweight champion noon na 7 taon at 6 na buwang naghari. Ika-7 ng Agosto taong 2004, ang boksingerong hindi matalo-talo na may angking bilis, tapang at lakas, sa wakas ay nakahanap ng katapat
nang challenge kay Asilino ang former two-time junior lightweight world champion nooy 26 anyos pa lamang na si Diego Chico Corrales. Si Diego Corrales na po ang naging bangungot ni Asilino Popo Fritas. Siya po ang unang nagbigay ng kabiguan sa makulay na boxing career ng tinaguriang Brazilian Bomber. Tao via 10th round TKO si Asilino. At hindi lang yon mga amigos, umayaw si Asilino sa laban. Marahil dahil na rin yon sa knockdown after knockdown after knockdown. Pero matapos lumuhod sa kamay ni Diego Corrales, muli na namang nagkampiyon si Asilino Popo Fritas. Ito ay ng kanyang talunin sa pamamagitan ng 12-round split decision ang nooy tumalo kay Eric El Terrible Morales na si Sahir Rahim. Pero makalipas lamang ang isang taon, year 2007, inagaw sa kanya nang nooy wala pang talo na si Juan Baby Bull Diaz ang WBO lightweight crown. At yun na nga po yung naging huling world title fight ni Asilino Fritas. Pero ang tanong, bakit nga ba hindi naglaban itong si pambansang kamao Manny Pacquiao at Asilino Fritas? Nasaan nga ba si Pacquiao noong nagahari sa junior lightweight at lightweight itong si Asilino Fritas? Well, ang unang problema po nila mga amigos ay magkaiba po yung promotional company ni Manny Pacquiao at Asilino Fritas. Si Manny Pacquiao ay nasa Top Rank at HBO. Habang ibang promotional company rin ang gumagabay kay Asilino Fritas at ang nagpapalabas ng kanyang mga laban ay Showtime. Nasa prime ng kanyang boxing career si Asilino Fritas noong mga panahong year 2000 hanggang year 2007 sa junior lightweight at lightweight division. 2005 umakyat si Manny Pacquiao sa junior lightweight division, subalit mayroon siyang mga unfinished business sa mga malalaking pangalan tulad ni na Eric Morales, Marco Antonio Barrera at Juan Manuel Marquez. 2008 na umakyat ng lightweight division si Manny Pacquiao at noong 2007 pa lang winasak na ni Juan Diaz ang karir ni Asilino Fritas. Yan po yung mga dahilan kaya't hindi sila nagpang-abot. Noong magretiro si Asilino Fritas noong 2007, nagkaroon siya ng comeback fight noong 2012 dahil yon sa kahilingan ng kanyang anak na hindi pa nakapanood ni minsan ng kanyang laban kaya't lumaban pa siya ng isang beses noong 2012. At noong 2013 nga po nang makapanayam ng boxing insider na si Dan Rafael si Asilino Fritas, tinanong ni Dan Rafael kung may balak pang magbalik boxing si Asilino Fritas. At ang sagot nga po ni Asilino, hindi na siya magbabalik boxing, pwera na lang kung si Manny Pacquiao ang kalaban. Dagdag pa ni Asilino Fritas, hindi nga daw po siya nagkaroon ng mga pagkakataon na labanan ang mga pinakamatitigas sa kanyang era tulad ni Floyd Mayweather, Marco Antonio Barrera. Gustong-gusto daw niya makalaban ng mga boksingerong iyon. Kaya ngayon na paikipagtuos na lang kay Pacquiao ang kanyang gusto. Hindi na raw ito dahil sa pera, kundi upang maipakita na kaya rin niya maipagsabayan. Talagang si Manny Pacquiao na nga lamang daw po ang makakapagpabalik sa kanya sa ibabaw ng boxing ring. Tulad ni Manny Pacquiao, pumasok rin sa politika si Asilino Fritas matapos ang kanyang boxing career. Naging legislator siya from 2011 to 2014. Noong 2010, sinubukan din niyang maging senador sa Brazil. Yun nga lang, hindi siya pinalad manalo. Pero katulad po ni Manny Pacquiao na isa pelikula rin po ang buhay ni Asilino Popo Fritas. So yan po mga amigos ang munting istorya ng isa sa mga sayang at hindi nakalaban ni pambansang kamao Manny Pacquiao na si Asilino Popo Fritas. Sahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabunot